Ngunit siya ay nanatiling nakatayo sa dakong tapat ng dambana. Masama ang loob at nagngangalit na tinitingnan ng kanyang kapatid na si Abel upang makita kung tatanggapin ng alahaya ang kanyang handog o hindi. At si Abel ay nanalangin sa alahaya upang tanggapin ang kanyang handog. Pagkatapos ay bumaba ang isang banal na apoy at tinupo ang kanyang handog. At namoy ng alahaya ang masarap na samyo ng kanyang handog, sapagkat si Abel ay umibig sa kanya at nagalak sa kanya. At dahil siya ay kalugod-lugod sa alahaya, pinadalhan niya siya ng isang anghel ng liwanag na anyo ng tao na kumain ng kanyang handog, dahil namoy niya ang masarap na samyo ng kanyang handog. At kanilang inaliw si Abel at pinalakas ang kanyang kalooban, ngunit si Cain ay nakamasid sa lahat ng nangyari sa handog ng kanyang kapatid at nagalit dahil dito. Pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang bibig at nilapastangan ang alahaya dahil hindi tinanggap ang kanyang handog. Ngunit sinabi ng alahaya kay Cain, "Bakit malungkot ang iyong mukha? Maging matuwid ka upang ako'y tanggapin ang iyong handog. Hindi laban sa akin ang iyong pagdaramdam, kundi laban sa iyong sarili." At sinabi to ng alahaya kay Cain bilang pagsaway, at dahil kinamuhian niya siya at ang kanyang handog. At si Cain ay bumaba mula sa dambana, nagbago ang kulay ng mukha at may kahabag-habag na anyo, at lumapit sa kanyang ama at ina at isinaysay sa kanila ang lahat ng nangyari sa kanya. At si Adan ay namanglaw ng husto dahil hindi tinanggap ng alahaya ang handog ni Cain. Ngunit si Abel ay bumabang masaya at may galak sa puso at ibinalita sa kanyang ama at ina kung paano tinanggap ng alahaya ang kanyang handog. At sila'y nagalak dito at hinagan ang kanyang mukha, at sinabi ni Abel sa kanyang ama, "Dahil itinulak ako ni Cain mula sa dambana at ayaw niyang payagan akong maghandog ng aking alay doon, gumawa ako ng sariling dambana at inialay ang aking handog doon." Ngunit nang marinig ito ni Adan, siya ay lubhang nalungkot sapagkat iyon ang dambanang kanyang itinayo noong una, at kung saan siya naghandog ng kanyang sariling mga alay. Tungkol naman kay Cain, siya ay napakasungit at napakagalit na siya ay pumunta sa bukid kung saan dumating sa kanya si Satanas at sinabi sa kanya, "Iamang ang iyong kapatid na si Abel ay nagkanlong sa iyong amang si Adan, dahil itinulak mo siya mula sa dambana. Hinagkan nila ang kanyang mukha at nagagalak sila para sa kanya nang higit kaysa sa iyo." Nang marinig ni Cain ang mga salitang ito ni Satanas, siya ay napuno ng buot at hindi niya ipinaalam kanino man
At saka sinabi sa kanya, "Oh, kapatid, napakaganda ng lupain at may mga punong napakaganda at nakalilibang dito at kaakit-akit tingnan. Ngunit kapatid, hindi ka pa kailanman nakapag-iisang araw sa parang upang maglibang doon. Ngayon, oh, aking kapatid, nais ko ngang sumama ka sa akin sa parang upang maglibang at basbasan ang ating mga bukid at ating mga hayop, sapagkat ikaw ay matuwid at minamahal kita ng husto. O aking kapatid! Ngunit ikaw ay naglayo ng iyong sarili sa akin. Pagkatapos ay pumayag si Abel na sumama sa kanyang kapatid na si Cain sa parang. Ngunit bago lumabas, sinabi ni Cain kay Abel, "Hintayin mo ako hanggang kumuha ako ng tungkod dahil sa mga mababangis na hayop." Pagkatapos ay tumayo si Abel na naghihintay sa kanyang kawalan ng malay. Ngunit si Cain, ang tuso, ay kumuha ng isang tungkod at lumabas. At sila'y nagsimulang maglakad, si Cain at ang kanyang kapatid na si Abel. Sa daan, si Cain ay nakikipag-usap sa kanya at inaaliw siya.